Magandang araw mga kaibigan. Marami ngayon ang nagtatanong, nasaan ang Pangulong Marcos Jr.? Nasa mabuti ba siyang kalagayan? Kasi marami ang nagtaka, bakit bigla hindi siya pumunta sa mga naka-schedule nilang campaign rallies sa Mindanao? April 2, April 5, April 6. So, nasaan ang Pangulo? So, sa mga nababasa kong comments, yung bakit hindi natuloy ang campaign rallies ng alyansa sa Cotabato, Jensan, Kidapawan, marami ang nagtataka, baka sa kanyang kalusugan. Kasi nga, March 28 ba yun? Yung nagbisita ang Secretary of Defense ng United States, napansin ng isang batikang doktor, si Dr. Gary C. Paborito kong vlogger ito, kaparehas siya ni Doc Willie Ong. Galing niyang magpaliwanag tungkol sa kalusugan. Napansin ni Doc Gary C. na namamaga ang mukha ng Pangulo, discoloration of skin, hinihingal, magsalita, mga ganun siya, short of breath, teary eyes, then bad signs of health, sabi ni Doc Gary C. Nag-suggest siya na kailangan magpa-executive check-up siya. So, tapos may lumutang na balita na allegedly, di umano, bali-balita lang ito, unfounded na sinugod daw siya sa ospital. So, concern lang ang taong bayan sa kalusugan ng Pangulo. Kasi nga, he is the president. Kaya itong si Attorney Raul Lambano, may post siya 2 days ago ata na speaking about the health of the president. It's a serious public concern ang kalusugan ng Pangulo. Kumusta ng kalusugan? Pwede bang malaman ng taong bayan ang kanyang kalagayan para may desal, may post nga akong nabasa na pray for him at content, nag-vlog ako kahapon na panawagan para idalangin ang kalusugan ng Pangulo. So, to me, kahit hindi ko nagustuhan yung ginawa nila kay PRRD, yung pagdala nila sa ICC, sa Netherlands, illegal arrest, pinagdarasal ko pa rin siya. Dahil kapwa ko siya tao. Kaya importanteng malaman ng taong bayan sana ano na talaga ang kalagayan sa inyang kalusugan. I wish him well. Sana maging maayos kung ano man ang So, ito. Ang dami ng mga topics o content ngayon, usap-usapan sa social media, bakit hindi itinuloy ang campaign rally sa Mindanao. Dalawa, yung haka-haka, natakot. Sandali, mag-inom lang tayo. Natakot sila sa gagawin ng taga Mindanao. Sana, yun lang ang rason. Kasi nagpaliwanag si Governor Tamayo ng South Cotabato na sobrang busy daw ang Pangulo at ang alyansa sa sobrang busy. So anong klaseng ka-busy? Tapos may nabasa akong comments sa Osamis City, nandun pala sina Senator Soto. I don't know kung sino mga kasamahan niya. So ibig sabihin nung April 5, 6, ganon, nagkanya-kanyang lakad ang mga So nakaka-baffle, yung April 5, Jensan, teritoryo ni Pacquiao yan. Bakit? Dahil teritoryo ni Pacquiao, bakit hindi nila ituloy kung teritoryo ni Pacquiao? Kaya lang, marami akong nababasang comments na ang mga taga-Jensan ayaw na kay Pacquiao. So, tingnan natin kung ang tanong is, kailan nila i-schedule, mag-i-schedule pa ba sila ng alyansa campaign rally sa Mindanao?
o pahupain muna ang bugso ng damdamin kasi I don't know, nakaka-alarma, nakakatuwa ba yung nangyari sa KCC Mall opening sa Cotabato. Ang daming taong pumunta doon dahil nabalitaan lang na pupunta doon si PBBM with his alyansa candidates. So, nagdagsaan din ang mga tao sa opening ng mall, hindi para mag-shopping, para lang sumigaw ng Duterte. At yung iba pa nga daw, naghanda ng kamatis at itlog para ibabato. So, hindi natuloy yung pagpunta sa Cotabato City noong April 2. So, nasundan ng Jensan, Kidapawan. So, ang abangan natin is once and for all, babalik pa ba sila sa Mindanao na mag-rally? O hindi na hanggang eleksyon? Ang last na rally na monitor ko is April 4 sa Antipolo. So, nandun ang Pangulo. I think April 4 din yung Philippine Food Month. Parang tungkol sa pagkain. So, yun ang huling nakita ko, research ko, na activity ng Pangulo. So, 5 and 6, wala. So, ngayon, sinerch ko, wala rin. So, kaya, yun na nga ang tanong, nasaan ang Pangulo? Sana nasa mabuti siyang kalagayan.